is goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much feelings. Sa mga pumili ng Not Enough card, ito niyo reading. Tingnan natin kung sino yung nagmamahal sa inyo. I feel na kung sino man itong tao na to, may pagkang makasarili siya. At I'm sensing may kulang. No wonder why we have the Not Enough card. At saka na-sense ko rin, sumasakit ang ulo ko sa kanilang energy. Ibig sabihin nun, baka sino man siya, iniisip ka niya, lagi is what I sense. At focus kayo sa work. I don't really feel na pinapansin mo siya. And you're not really aware that this person could be still interested in you. I feel this person is somebody who used to broke your heart. Kasi I feel na arrogante siya na tao. I feel na siniraan ka niya in the first place. And you're wondering kung bakit isa siya sa mga taong nagmamahal sa'yo. Actually, yung energy nila hindi ko gusto. I-clarify natin. I feel na importante kang kaibigan sa taong ito. Pero siya ay ahas. At nilayo ka ng Panginoon sa kanya, kaya sa ngayon busy ka talaga sa work. This is pretty interesting kasi we're asking kung sino nagmamahal sa inyo at kung sino yung tao na ganito, okay? If this person is somebody who's jealous of you, na nilayo mo na yung sarili mo sa kanya. Okay? Kasi masyado siyang makasarili. I'm sensing the term, nasa Diyos yung awa pero nasa tao ang gawa. Okay? So, kung sino man yung nagmamahal sa inyo, ito yung tao na, as I told you, makasarili. Okay? Hindi yun acknowledge in the past na swerte siya with regards to you. And there's changes. So, nangyaring change na to, nilayo ka ng Diyos sa kanya kasi mapagmahal ka siya ay bully. Okay? Ito yung nangyari. Okay, hindi kanya nakitang blessing, so you are released from this person. And maybe you're wondering kung bakit kanya mahal. Okay? Kaya kanya mahal kasi naparusahan na siya with regards sa ginawa niya sa inyo. And this person needed somebody like you na talagang mabuti na tao na willing makinig sa kanya pag may problema siya and so on, or willing na tumulong. Sa ngayon kasi guys, naka-block na siya. Hindi na pinayagan ng Panginoon na you guys are talking to each other or be together kasi in the first place, minaltrato ka niya na hindi mo naman dapat maranasan sa kanya. And this person definitely misses your love, your support. At na-realize sa yung worth mo, kaya I feel na this person really wants another chance with you. And I'm sensing na naiyak ka kasi ang bigat ng ginawa niya sa inyo. And you don't really deserve. Ito yung tao na talagang confused. Kung sino yung mamahalin niya, kung sino yung acknowledge niya. Kasi I feel na sa ngayon, this person is waking up or coming to the senses na dapat hindi niya sinaktan yung mga taong mabubuti. Kasi I feel na yung karma niya, nawala yung mabubuting tao sa kanyang buhay. At I really sense na may anger, spirit, or energy ako nararamdaman. Yan nga, confused siya. So, kung sino man ito nagmamahal sa inyo, maybe this is a person na put you in a third-party situation. Kasi yung panahon na yun,
naguguluhan siya kung sinong pipiliin niya. At ngayon minamalas siya kasi maybe this person chose somebody na hindi naman dapat niya piliin. Okay? So as I told you, you're focused on work. Dahil ayaw ka nang pabalikin ng Panginoon sa taong ito. Dahil ayaw ng Panginoon maulit kung ano man ang ginawa niya sa'yo. As you can see here. And I feel like God is supporting you. I feel na yung iba sa inyo talaga ay may calling sa mundong ito. At gusto ng Panginoon na sa ngayon, I think that you have to focus on your work. Kasi maaari mangyari na maging I feel na maging rich ka. Okay, kung ma-handle mo na maayos yung pera. At I feel na kaya niya rin gustong bumalik kasi baka kasi itong taon na to, they could be a users. Okay, pag ginagamit ka niya sa pera. At alam niya siguro na may potential ka na yumaman. Kasi first of all, you really is in this focus energy. Okay, talaga seryoso ka yung tao. You're a go-getter. At yung mga taong kagaya mo talaga may tendency umangat. So this is somebody, maybe before di nila na-acknowledge to. Or maybe they didn't see your worth. And I feel na naiiyak ka talaga. Kasi whatever that they did to you, talaga mabigat. Maybe these people, they could have chosen to walk away after they stolen something from you. At ay ngayon, gusto niyang mag-sorry, pero dahil sa ebidensya or dahil sa ginawa nila, ayaw mo na. Focus ka na lang sa work. So, anyway, whomever this is that loves you, you manage to break free from this person, and you chose to be at peace rather than to be with this person na I feel like manipulative yung kanilang energy. I feel hindi mo sila maintindihan. I feel na lalo na, hindi kasi nila tinuring na kaibigan ka. Pinili nila siraan ka, pinili nilang i-ghost ka nung jowa mo pa sila. So, maraming storya dito, guys. Take which resonate and leave what doesn't. So we got not enough card. It says here, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, and jealousy. So iba sa kanila, maybe they hurt you dahil sa jealousy issue. Or yung ibang rason din, na nandito is frustrated in relationship. So kung sino man to nagmamahal sa inyo, you're somebody that's really frustrated about them because of what they did to you while you guys are in a connection, can be as friends or can be as lovers. So, take which resonates and leave what doesn't, okay? So, anyway, tignan natin kung ano pang meron. So, we have this one, do it in either way. So, kung sino man ito na nagmamahal sa inyo, maybe this is a person na tamad. Like, maybe that's why they're users. So we have the faith here. So this is somebody na you do have faith in them before. Pero kasi nawasak yan. I feel na naiyak sila because of the reason na ayaw mo na talaga silang balikan. Okay, so we have the Phoenix in reverse. So kaya pala iniiwas ka ng Panginoon sa kanya kasi in the first place hindi siya nagbago. I feel na sinungaling pa rin siya at brainwasher. So, tama lang ang desisyon nyo na nagpakalayo kayo sa kanya. We have the truth here. Okay, this person has been unmasked. Nalaman mo yung totoo na hindi sila mabuti, na manggagamit sila, na inira sila. Okay, and we have this one. So, yung karma nila, basically ay maalis ka sa kanilang buhay. If ever they destroyed your life, your career, nangyari na yun. I feel here, kaya sa ngayon, they are really longing you back. Gusto ka na nilang mahalin, pero I feel na in your end, ayaw mo na. Kasi takot ka na. You have that fear na baka maulit-uli yung ginawa nila. So, you have the luck in either way. Ibig sabihin nun, guys, aswerte talaga nila sa inyo. To be honest, yung nalungkot lang ako kasi sinayang nila yung friendship or yung relationship na meron kayo.
So, yeah, tama lang ginawa nyo na focus kayo sa work as of this time. So, kung sino man itong mahal kayo sa ngayon, is someone na pinagtaksilan ka before. So, tingnan natin kung ano pang meron. Because now they're really learning from their mistakes and yearning from you. But yet, hindi ko pa nakita dito talaga yung changes mismo. Okay? Pero pinipilit naman sila magbago ng Panginoon. I feel na maraming tao nagmamahal sa inyo. This is just one of those people na sa ngayon they are realizing your worth. But masaklap sa kanila nakita yun nung wala na kayo sa kanilang buhay. Okay? I feel na minamalas sila sa pag-ibig if this is about love situation. So, it just means na, yeah, definitely karma hit them hard. Another dimension to me. I really sense third-party situation. Malas sa pag-ibig pa. Ulit-ulit yung word line. So, ibig sabihin nun, talagang yun yung kanilang karma at nangyayari. Okay? So, kung sino man ito nagmamahal sa inyo, hindi siya masaya emotionally. Dahil yung mga tao sa kanyang paligid ay kagaya din niya na ahas. Or somebody who betrays. At yung masaklap dito, alam na nga niyang ahas, hindi pa niya inalis yung mga tao yan sa kanyang buhay. So, itong tao na to na nagmamahal sa inyo secretly is somebody na nakaranas sa ngayon na injustice. Kasi first of all, ganito yung pinaranas niya sa inyo. They betrayed you in the past. So, na-experience niya yan. So, look at that. Hindi talaga siya naging masaya emotionally. I feel this is somebody who's judgmental. At I'm sensing sa ngayon talaga, minamala siya kasi nakakita siya ng mga taong kagaya niya. So, ito yung someone na hindi ka talaga niya pinadama yung love na hinahanap mo. You're never satisfied sa love. So, anyway, whomever this person do have lack in money because of the reason na lazy siya. So, this is definitely somebody that's opposite of you because you chose to work and work. Okay? You're very industrious, guys. So, kung sino man tong nagmamahal sa inyo, siya'y makasarili. Hindi niya alam kung paano magmahal. Maybe you met this person because of the reason na you are actually guiding this person to be this loving energy na sana maging upright yan instead na maging reverse. So, itong tao na to, natatauhan siya about your importance. Kasi hindi ka niya pinahalagahan noong past. Hindi ba lang niya naisip yung halaga mo? So, sa ngayon na-realize niya, nung wala na siyang pera, nung nag-walk away ka, maybe this is somebody who used you for money. So, ngayon na kailangan siya ng pera, sa kanya namimiss, okay? So, this is definitely a karmic person. Not true love is what they made you experience, okay? Feel na malungkot ka sa energy nila. Kasi, I feel na naging aware ka na masama siya. Unjust is what I sense, okay? So, ito yung tao na hindi mo na pinapansin dahil nasaktan ka sa ginawa niya, kaya focus kayo sa work. So, sa ngayon, this person could be somebody na tumitingala lang sa mga taong nasa taas. Or may pera, may tendency yumaman. So, siguro ito na yung energy mo ngayon. Okay, may tendency kang yumaman. Okay, siguro minaliit ka niya nung panahon na wala kayong pera. Ng panahon na nasa mababa pa kayong posisyon, at ngayon kasi ay pinapaangat kayo. So, I feel na nakita mo yung bahon nila na iba yung trato nila sa mga mabababa. Iba rin yung trato nila sa mga taong may narating sa buhay. They could have, what do you call this? Siguro matapobra sila. Kaya ganun na lamang yung pagtrato nila sa inyo. So, as I told you, matapobre, okay? Sila yung tao na may sasabihin hindi maganda pag hindi mo na-achieve yung goals and dreams mo.
O kaya talagang, kaya kanila sinaktan kasi hindi nga nila nakita yung verse mo. Nakabase sila sa narating mo sa buhay. So, kaya ka rin nila nasaktan. Or kaya din hindi ka nila pinili kasi in their perspective, you don't have enough. So, that's why you have this card. Okay? Ang sakit ng pagka-judge nila sa inyo. So, hugs to you all. But I don't feel na ito yung energy mo sa ngayon. Kasi I feel na you have this job. Okay, or pwedeng negosyo, or pwedeng following, ano man yan. At huwag kayo mag-give up doon kasi nakita ko talaga sa reading mo, may potential ka talagang umangat. So, anyway, this person plans to come back. As you can see here, pero yun nga, blinak mo siya. Kasi first of all, you're seeing this person as a liar, as somebody na ahas. At ayaw mo na talaga maulit nung past na nangyari. Okay, so tingnan naman natin kung ano yung kanyang karma. I feel na ba sabihin nila hindi na mauulit, okay? Pero kasi nakita ko sa energy nila guys, okay? Kaya kanilalay ng Panginoon kasi as of now, hindi pa sila nagbagong buhay. Nagkaroon pa lang sila ng realization. It says in Twin Flame Journey, okay, I feel na kahit na Twin Flame Journey yan or kung ano man connection, ayaw mo na talagang balikan. At I feel na naintindihan ka naman nila, pero you know, right now, they're thinking that they really needed you as of this time. Kasi natamaan sila ng karma. Okay, and they really want someone who cares for them as of now. That's why they're missing you. So, yung kanilang karma, makakatagpo sila ng mga taong kagaya nila. At mamalasan din sila with regards sa money because of the reason na in the first place, lait-lait ka nila ng mga panahon na wala ka pa sa ganon sa career. Okay? So, naranasan nila yung, I feel na may experience sila na maging less than with regards sa career and they will see how it feels like. Kung paano lightin ng mga tao sa oras na wala ng pera. Okay? Isa sa kanilang karma, makita kanila na umaasenso as you can see here, and you will definitely have abundance. And this is nice with the Emperor and Empress. If it's about love situationship yung ginawa nila sa inyong kalokohan, isa sa kanilang karma, makita kanila na may partner na kagaya mo rin, na mabuti, at saka talagang match kayo for each other, as you can see here. So, anyway, karma rin niya, ibablock mo siya. Kaya hindi ka rin niya makita kung nangyayari sa inyo. Maybe this person could just be asking people about you or stalking you behind the scenes can be. I feel hindi na sila makalapit sa iyo kasi in the first place, nasaktan ka and you are defensive against them. Kung bumalik siya sa inyong buhay. Ngayon, yung isa rin sa kanyang karma, yun nga, makatagpo ka ng iyong soulmates or soul tribes na talagang mamahalin ka. At saka, look at this one. Okay, kung negosyo man yan ang meron sa inyo, may mga kliyente ka guys na talagang magugustuhan yung ginagawa mo, yung produkto or kung ano man yun. At dahil dito, nagkakaroon ka ng pera. So anyway, yung kanilang karma din, makatagpo sila ng mga tao na sinungaling at mga hindi upright na tao. At saka look at this one, habang nagkakagulo yung kanyang buhay, ikaw naman busy sa work. Okay, and you are actually focus yung what you currently have. So kung may jowa man kayo, focus kayo sa jowa ninyo. At hindi na talaga kayo titingin sa kanila or sa iba pang mga tao. Kasi I feel na you're actually somebody who finally found what they're looking for. Kung sa ngayon single ka pa, kasi sa good karma mo guys, magkakaroon ka ng tao talaga na swak sa'yo. So sana mahanap mo yung the one sa mga tao na nahanap na
Congratulations and keep it up. Mag-focus kayo sa kanya. Okay? At wag lang sa mga taong kagaya nila na, ang mga past person tsaka nasaktan ka nila. Kasi, may dahilan ng Diyos kung ba't ka nilalayo sa kanila. Kasi, sa ngayon, di sila nagbagong buhay. So, anyway, that's it guys with the reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you. Sa mga pumili ng Cupid's Arrow, ito yung reading. Tingnan natin kung sino nagmamahal sa inyo. I'm sensing the term break free. And break your silence is what I sense as well. Okay, maraming ibig sabihin na reading na to guys, okay? Dalawang energy na sa sense ko, energy ni X, at energy rin ng current person mo kung meron kayong current person. At saka naiyak itong tao na to kung alam niya na meron ka ng iba. Okay? At naiinis siya kasi hindi mo na siya gusto. So maybe this is somebody whom may pagka-arrogant kasi yung energy, yung ex mo Yung energy, parang gusto niya na siya lang yung gusto mo. Pag nakita ka niya with somebody else, parang hindi niya matake. So, bear with me guys, marami kayong cards. Ngayon, i-clarify natin yung cards ninyo to gain more information. And you manage to break free from whomever this ex is, okay? So, nagtataka kayo, mahal ka ba niya talaga yung ex mo? Pero tinan natin, okay? Baka, kasi they feel jealous na may iba ka na. Naalala ko tuloy yung quote na nabasa ko. Now, you will just know that you love a person if you feel jealous that they have someone else. Yan kasi yung energy na nasa sense ko, okay? So, iba sa inyo, baka may pamilya na kayo, or pwede rin may jowa ka na, hindi mo na siya pinapansin. Or baka blinak mo siya kasi this person is just a thing of the past, okay? I don't feel na may energy ka ng love for them. I feel na whomever this is, pinatrabaho ka niya, or kinurse ka niya, or ginayuma, para bumalik ka sa kanya, or para patuloy ka ma-inlove sa kanya. So, baka dinaya ka. Meaning, baka nung past in love ka sa kanya kasi may gayuma. I'm not sure if you're aware about it, but I think you have to observe what happened in the past. So, you'll be aware. At saka, I really sense strongly black magic user. Tsaka, pay attention na rin talaga sa mga panaginips, mag-let go na rin kayo ng mga gamit na binigay niya sa inyo. Yun yung suggestion ko guys, kasi baka may gayuma yung mga binigay niya sa inyo. At saka, listen to the song na ilalagay ko down below, so you will be able to actually break free from the curses of this person. Listen to that guys. So anyway, you manage to break free from this person at ngayon focus lang kayo sa work ninyo or it can be sa inyong love life. So, as I told you, I'm sensing two energies here. Energy of your ex at saka energy rin ng tao mo sa ngayon. So far, kung sino man nagmamahal sa inyo, yung current person mo if you're in a relationship. And the reason behind it is kasi feeling niya swerte siya sa'yo. At good news about you kung may jowa ka kasi si jowa focus sa'yo or yung partner mo as of now. And this is nice, okay? So sa ngayon, as I told you, mahal ka ng jowa mo. I feel na mahal ka rin ng Panginoon at pinoprotektahan niya yung relationship mo. At kung sino man itong isang ex mo, manggugulo siya, gusto niyang guluhin yung buhay na meron ka sa ngayon.
At saka I'm sensing anger energy sa kanya. Hindi talaga maganda. At hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Okay? So, suggestion ko lang sa inyo guys, huwag kayong papafall sa kanya. Kahit sabihin natin malakas yung gayuma or kung ano man ang ginawa niya, don't fall for it. Okay? Kasi balak lang niyang wasakin kung ano man na meron ka sa ngayon dahil minamahal ka ng iyong pamilya, ng iyong karelasyon. At I feel na naiiyak ka kasi you never done anything wrong to this person. Okay? So, this is sad. Okay? Gusto ka niya manatili sa kanya. Kung sino man si ex mo. So, ginagayuma ka niya, balak ka niya uli paglaruan, yung puso mo, yung damdamin mo. Para magamit ka niya with regards sa pera. So, kung sino man itong nangungulam sa inyo ng gayuma, siya ay tao na gold digger. Okay, so siguro sa ngayon, tinitinan ka niya as someone na may pera at gusto niya uli nakawin yung pera mo. Kaya, ginagayuma ka niya or kinokontrol or bine-brainwash. Okay? Kasi sa ngayon, baka nangyari sa kanyang buhay, marami siyang bayarin. At saka itong tao na to ay mayabang. Okay? Siguro siya yung tipong tao na bili ng branded para may maipost, para may maipagmalaki. Or dahil sa kanyang lifestyle, kaya marami siyang utang. Siguro mahilig siya mag-post, mag-brag posting. So I think you learned your lesson already. And with the open being here, so this person still watches you from afar. Ito yung dapat nilang ipaalam sa inyo. And you learned your lessons, meaning guys, i-block nyo na sila please. Okay, huwag mo nang pansinin. Kasi baka until now, you didn't block them kaya they freely can look at your life. I-block mo na siya kasi tuwing nakita ka niya may karelasyon or kung ano man ang meron ka sa buhay mo, you know, lalo lang siyang nagpupush siya, gusto kanyang kunin uli. As a lover, okay? Or maybe as a friend. If that's the only thing that you can offer, pero yung purpose niya guys hindi maganda, or yung intention kasi gusto ka lang niyang gamitin sa pera, which is sad as you can see. Pera lang yung mahal niya sa inyo. And this is somebody with the loneliness being here. Sa ngayon single siya. Maybe because of the reason na manggagamit siya. Gold digger. Kaya lagi siya nag-end up alone. Kasi feel na yan, kaya pala guys, alone siya. Kasi nasira yung kanyang reputasyon. Yung mga tao may idea kung anong klase siyang tao. Naghahaman siya sa pera, manggagamit, and so on. Dahil masyado siya materialistic, kaya pinag-iiwanan siya ng mga tao. Okay? At I feel na naiiyak siya kasi first of all, hindi na tumatalab yung mga gayuma niya sa inyo. I think this person is somebody who really try to bind you to him or her. Okay, yun yung nangyari. So, strategy niya guys, gayumahin ka ng todo-todo. Okay, para hindi ka malayo sa kanyang buhay. So, huwag kayong pauto sa taong ito. At saka, please let go of everything that this person gave you. May kulam yun. Kung ano man ang binigay niya. At saka, yun nga, mag-listen din kayo sa Reiki video song na ilalagay ko yung link down below. It will definitely help you break free from whatever this person did to you. Because until now, you know, nanggagayuma siya sa inyo so that you guys will stay connected. If ever you fall into this person's trap, there will always be arguments sa inyong connection kasi nilalayo ka ng Panginoon sa taong ito kasi gagamitin ka lang niya. Okay, so sa ngayon, gusto kong ipalam sa inyo ng Panginoon na stick with your person kasi first of all, you know, your connection mo ay authentic at kung sino man yung karelasyon mo is somebody na talagang mabuti for you because this person is definitely supportive of your endeavors or supportive of you at saka wala siyang tinatago. Talagang mapagkakatiwalaan mo kung sino man ang partner mo sa ngayon. So sana wag mo siyang pakawalan. Pag mong piliin yung tao na pinipilit kang panain ng Cupid's arrow. Okay, kasi I feel na wala ka talagang gusto sa kanya eh. Okay, kung sakali man may naramdaman ka or something, gayuma yun guys, okay? That's not what you call falling in love or something. So anyway, we have this Cupid's arrow.
Have faith that love is coming, surprise invitation, or meeting hesitation. So, I'm sensing itong taon na to, tinatarget ka niya, ginagayuma, kinukulam, or kung ano man yan, kasi gusto kanyang pabalikin sa kanyang buhay. Okay, or gusto niya makipag-meet up sa inyo, but yet you are hesitant, as you can see here. Because of the reason na hindi maganda yung pinaranas niya sa inyo. Okay, kasi I feel here na may pagka-backstabber sila, guys. So, anyway, let's see what else. At least you're aware that your partner loves you, definitely. So, mong pakawalan si partner. So, kiss. Nice, okay. So, yung partner mo talaga, guys, sumahal ka. Gusto kanyang halik-halikan. So, karma is in reverse. We also have this, okay? So, si partner mo in love sa inyo. At good news, guys, okay? Si partner mo is actually your good karma. Okay? Or kung may karma man kayong binabayaran sa past mistakes, it's over already. Whomever is your partner as of now, that is definitely the one for you. So, you have the lows here. So, another person who's in love with you is someone na ex mo. Test is what we have here. So, you're being put on to test kung babalikan mo si ex. By this reading, okay, sana makapasa kayo sa test dahil alam niyo na. Okay? So, you have the oops here and we got the kind in either way. So, kung sino man si ex, okay, magpapanggap yan na mabuti sa inyo. But in reality, hindi. Okay? This person didn't change. Okay? Wala akong nakitang pagbabago sa kanyang buhay, ganun pa rin, makasarili kasi hindi ko na-sense dito na yung dahilan niya to have you back is for love or something, pero kasi nakita ko yung dahilan niya is money. Okay? So, kayong pa-fall kasi baka mawala pa yung biyaya nyo na true love na meron kayo sa ngayon. So, anyway, let's see what else do we have here. Pinabalak niya talagang kayumahin kayo muli. So, wag mo na kayo tumanggap ng mga regalo sa unknown people, Focusan lang kayo sa lover nyo at sa work. Okay, sabi ng mga anghel, by this reading, you are definitely becoming aware na may kayuma pang nangyayari as of this time. Maybe kasi, iba sa inyo, you kinda like felt drawn to them because of the spells that they're trying to do onto you. So, sana hindi kayo ma-fall down, ha? Nakita nyo na yung reading na to. So, sana wag kayong pauto. So, anyway, kung sino man ito, guys, siya yung nag-drain sa inyo siya yung nag-drain ng pera ninyo before. Okay? Itong taon na to, baka wala siyang work. Kaya siya umaasa sa inyo. Kaya yun nga, na-drain yung pera ninyo dahil sa kanya. I feel na whatever that you're giving this person is never enough. Wala silang kabusugan with regards sa materialistic na bagay. So, kaya marami silang binabayaran na bills. Kasi baka sa collection nila yan, sa mga pinagmamalaki or whatever. So, kung sino man to, this is somebody that you will actually go after. Okay, blinak mo na siya kasi masama yung naging experience mo with him or her. So, this person still, look at that, ginagayuma ka pa rin niya as of this time. Kahit na may pamilya na kayo, may work kayo, na focus nyo, or meron kayong jowa. I feel na naiiyak siya kasi yun nga, hindi na tumatalab yung kulam. Kasi, you do have a person. So, gusto ka pa rin niyang maitrap. Okay, kasi I feel na this person is kind of like thinking na, sa kanya ka lang, okay, di ka dapat sa iba, makasarili siya. At saka, with the Knight of Wands, nilalagyan ka rin niya ng passion, ng passion spells para ma-attract ka talaga sa kanya at mag-init ka para sa kanya. This isn't a good one, okay? So, I feel na yan. Now you're realizing ko ba't yun nafe-feel yung passionate
na energy kahit na ayaw nyo. So, ito yung tao na naglalagay nun sa inyo. So, with the justice being here, ito yung dapat yung matutunan, guys. Okay? Kaya dapat focus kayo sa inyong lover sa ngayon. Kasi natagpuan mo na yung the one. Okay? So, ito rin yung dahilan ng person mo sa ngayon, kung sino man yung current na partner mo. Kaya kanya mahal kasi for him or her, ikaw yung nararapat na tao for him or her. Ikaw ay upright na tao, tsaka talagang titingala niya yung pagiging mabuti mo. I feel na maka-Diyos din is what I sense. So anyway, sa tao na nagkagusto sa inyo, definitely wala kang future sa kanya. Kasi first of all, paano ka aangat sa tao na manggagamit sa pera? Diba? Kahaman ito, guys. So, sana pakawalan nyo. And if you know with this one in reverse, I feel like you already made up your mind na iwasan mo si ex. So, i-block nyo na kasi until now, this person is watching you from afar and could be cursing you, whatever you post, or maybe your photos even, kina-curse na yan. Ginagayuma. So, i-block nyo na as much as possible. So, anyway, tingnan natin kung ano yung kanyang karma. Karma ng tao nang gagayuma sa inyo, okay? So, huwag nyo nang patulan nyo ng gagayuma, ha? Wag na din daw kayo magkuluhan sa pag-ibig, okay? Kasi nahanap mo na si the one. Interesting, guys. Okay, wow, this is nice, okay? So, mahanap mo yung tao para sa inyo. And I'm sensing with the moon being here, it just mean na parang itatago mo talaga yung connection to protect your relationship. Kasi, I feel like you could be aware na meron ng tao na ex mo na hindi mabuti for you. So, isa sa kanyang karma, guys, yun nga, iiwan mo siya or lalayuan mo siya dahil nagkaroon ka ng pamilya. I feel na yung mangyayari dito is talagang literally na ilalayo ka. Meaning, titira ka malayo sa kanya. Kasi, parang hindi ka na niya marating. Or parang hindi na kayo magkita. I feel na maiyak siya dahil dito. Dahil kumikilos ka silently. So maybe as of now, you're introvert. Bihira ka na lang siguro mag-post sa ngayon about your life. So, isa sa kanyang karma, guys, look at that. Hindi tatalab na yung kanyang panggagayuma. Kasi first of all, natauhan ka na. Na-realize mo na hindi pala siya mabuti sa inyo. Burden na siya sa buhay mo. At saka makasarili siya, hindi pa maka-Diyos. Okay? So, pulse negative yung perspective mo sa kanya. So, dahil doon kahit ilang beses kanyang gayumahin, hindi ka talaga interested sa kanya. Hindi ka rin passionate about him or her. So, ang karma niya, magkakaroon siya ng tao na controlling or manipulative. At yung maging dahilan kung bakit din siya may issue sa pera. So, mararanasan niya magamit sa pera. Okay, so, anyway, kung sino man tong karelasyon niya, akala niya this is the one, I feel na it's not happening yet as of this time. Kasi nakita mo sa energy natin dito na si ex mo ay single, okay? Pero kung makakaroon ulit siya ng connection, this will be somebody na akala niya is the one, but it's not definitely, a good person for him or her. Kasi itong tao na to, napaka-controlling sa kanya. At yun nga, marirealize niya na, this isn't love or hindi niya talaga ma-experience yung true love sa taong yun. And I feel this will be awakening process for him or her. Na nagkakaroon siya ng realization kung anong pakiramdam ng ginagamit sa pera. Okay, anong pakiramdam ng hindi minamahal ng tao. Yung minahal ka lang dahil sa kayamanan mo. Kasi I really sense here talaga na talagang pinaiyak ka niya. Tsaka illusionist siya is what I sense. Baka hinipnotize ka or something. I really sense gayuma, guys. Kaya siguro before, in love kayo sa kanya. But yet, the spell faded. Kaya, hindi mo na talaga siya minamahal, okay?
So, ingat kayo guys, tsaka suggestion ko lang, maligo kayo with salt and water because it can also help remove the negative energy of this person. At saka, makinig na rin kayo nung Reiki healing video na i-share ko sa inyo to completely remove kung ano man ang ginawa niya sa inyo. So, every time that you feel that you are cursed, play that video para maalis. Okay, so anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person and situations. And God bless all of you. Sa mga pumili ng Stab in the Back, ito yung reading. Tingnan natin kung sino ang nagmamahal sa inyo. Hindi ko alam kung ba't ko na-sense yung nagmamahal, nagmamagi. Commercial kasi yun sa YouTube, guys. Okay? Pag hindi kayo nag-skip ng ads. Bakit kaya? Baka kung sino man to, guys. Mahilig siya magluto. Maybe. Or baka literally na nanay niyo guys. Okay. May nagmamahal sa inyo. So, definitely, your parents love you. Anyway. Nasense ko may lapitin ng malas dito. Okay? You could be somebody who's very wise. At saka naiyak siya. Okay. Okay. Nagets ko na kung bakit. Kung sino man ito nagmamahal sa inyo, meron siyang panaginip about you. Kaya sa ngayon, minamahal ka niya. Maybe before, maybe this is a parent of yours or elders, kung sino man yung nasa, kung sino man relative mo na tinitingala mo kasi mas matanda sila sa inyo. Maybe before, this person isn't looking at your worth, pero ngayon kasi, mahal ka na niya, okay? Titignan natin kung bakit. Maybe you're not a favorite before, okay? At talagang marami kayong pinagdaanan because of the reason na, yan nga, hindi kayo nakaranas ng pagmamahal. I'm sensing since childhood and maybe you're wondering, mahal niya ako? Hindi ko sinaramdaman before parang ganun ba yung nasa sense ko sa energy? Sa ngayon, okay, mahal ka niya, but in the past, I don't feel that love, honestly speaking, kasi may favoritism. But this person definitely likes you now. Okay, kasi daw may pinakita ang Panginoon sa kanya, sabi ng mga anghel. Alright, so let's see kung ano meron. Look at this one, okay? So, dahil nga, hindi maganda yung pagtrato sa inyo since childhood, natuto kayong tumayo sa sarili niyong mga paa. At I feel na naiyak siya kasi hindi kanya sinuportahan. Maybe you're somebody who voice out what you want, hindi kayo nasuportahan. I feel na nakakaiyak talaga yung pinagdaanan nyo. At yung masaklap dito, guys, okay, yung iba sa inyo, you are actually called by heaven to express kung ano nangyari sa inyong buhay. Actually, nahihiya siya kasi this person is aware na hindi kanya trinato na mabuti. Pinaminiwish siya kay God na sana hindi mo sabihin sa mga tao yung pinagdaanan mo nung past kasi masasira din yung kanyang image. Kasi look at this one. There's really memories of not good things na ginawa niya sa inyo. So, sa ngayon, I feel na naiyak talaga siya sobra-sobra kasi I'm not sure if this person experienced near-death experience or pwedeng, nakalimutan ko na yung tawag doon. Yung mga tao na nakita yung langit, pwede rin. Muntik na may nangyari talagang nakuha talaga sila ng Panginoon na I feel na nangyari kasi I feel na this is something deeper than a dream itself kasi pinakita talaga sa kanya ng Panginoon ito yung ginawa mo dati, okay? Dapat
Yung taong ito, ikaw, okay, ikaw yung sinasabi ko, dapat tinulungan mo siya. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa akin. Dapat tinulungan mo siya before. Okay? Kasi, dapat maging masaya ka kasi this is somebody na pinadala ng Panginoon para may gawin sa mundo. Nung panahon, ito yung na-explain ko nung sinabi sa kanya ng Panginoon, nung panahon na sinabi niya sa'yo kung anong kanyang kailangan, kasi pinakailangan mo siguro yun sa trabaho mo as somebody na may mission sa mundo, hindi kanya pinakinggan. I feel na God is awakening this person na totoo yung mga sinabi mo if ever you tell whomever this is na may mission ka sa mundong ito na dapat mong gampanan. At I feel na masakit sa kanya kasi this person is aware that you do have that calling and you have to go after it. Okay, malungkot guys kasi hindi kanya talaga natrato ng mabuti. Kasi kung sakali man minaltrato kanya dahil yun sa yung ego tsaka pride pinaghalo. Kasi gusto niya sana na lahat ng anak niya or pwedeng lahat ng kamag-anak niya ay nasa taas. Kapag wala ka doon sa taas, hindi niya nakita yung potential sa inyo, hindi ka favorite. Yun yung masakit. Okay? Naiyak talaga ako sa Enchiag Hugs to you all. Pero sa ngayon kasi guys, nagbago yun. To be honest. Kung dati tinato kanyang ganito, less than and so ever. Ngayon kasi tinitingal na kanya because of the reason that you're connected with God. And si God mismo nagsalita sa kanya. Baka sinabihan siya, mumuntratuhin ng ganito yung taong ito, okay? Kasi sino man ang pumili na stop in the back, okay? Kasi, isa ka sa mga taong pinili ng Diyos. So, with the saving being here, this is nakakayak guys, okay? Kung dati, siguro inisip niya na yung inheritance hindi ibibigay sa inyo. I think, dahil sa panaginip niya, nayak tuloy ako. Dahil sa panaginip niya, bibigyan kanya ng inheritance. Kasi first of all, this person is crying dahil di kanya tinato ng mabuti. Okay? So, yan nga. Wow, nice. Okay? Kaya kayo magkakaroon ng yaman because of the reason that is really fated na meron kayong yaman. At malungkot guys, kasi syempre yung mga tao na nag-expect na malaki yung yaman, magkakaroon ng ganun kalaki. Pero kasi, iba na yung nangyari, yung takbo ng panahon. Na, I really feel binago yung inheritance, yung will, okay? I feel na nakakayak talaga yung energy dito. Kasi, alam din nila yung mangyayari kapag binigay nila sa'yo yung halos lahat, okay? Or yung maraming nabigay sa'yo. Nag-aalala sila na baka saktan ka ng mga kapatid mo, kamag-anak, or kung ano man. But God is actually showing them na ito talaga yung isa sa nararapat for you. Because first of all, you're doing what is really fated. Okay? So, ingat na lang kayo guys, okay? Masasuggest ko sa inyo, pa nagkaroon kayo ng inheritance, suggestion ko lang guys ha, huwag niyong iba-broadcast sa social media, please. Okay? Kung may inheritance man niya, may blessing, please iwasan niyo mag-brag post. Kasi definitely ito yung mangyayari. Maraming magagalit, may inggit kung ano man yan, baka may stress pa kayo sa inyong buhay. So might as well, don't say anything. Maging humble pa rin kayo. Just as I see with your energy here, na mabuti kayong tao. Okay, so we got stab in the back. It says your heartbreak, pain, separation, deception, and shocking attack. Yung malungkot dito, hindi kanya siguro natrato ng maayos in your past. Marami siyang ginawang pain. Okay, kung sino man itong nakagawa sa ng mali na kamag-anak. Pero ngayon kasi guys, nagbago na siya, okay? Baka kasi nangyari sa kanya, naging malapit na siya sa Diyos. Pero I feel na pinabalik pa siya sa mundong ito. Maybe, may near-death experience nga na naganap. Tapos,
Dahil doon sa near-and death experience niya, pinabalik siya ng Panginoon para gawin yung tama or yung nararapat na mahalin ka, respetuhin ka. Kasi yun yung field niya na nagawa. Kasi siguro kung pinatuloy ng Diyos na kunin na siya, baka kasi nasa alangan siya eh. Okay, yun ang nasa sense ko diyan, sa alangan siya. May hindi pa siya nagampanan na mission. I feel na yung mission niya na last is ibigay sa'yo yung nararapat na will for you na inheritance before he or she pass away and treat you the right way to make up from his or her mistakes. Ang hirap ng reading nyo, guys. Nakakaiyak. Hugs to all of you. Anyway, you really deserve this fortune, guys. Okay, that's what you need to know. So, before, hindi ka niya talaga like. Pero dahil sa Panginoon, sa ngayon, mahal ka na niya. Warm. Doom is in reverse. We also have this. Okay, you're definitely someone na awakened person. Kaya, may mission ka talaga sa mundong ito. And you really definitely accepted it. You pass a test of heaven. So, sa ngayon, gusto sabihin sa'yo ng Panginoon na umiwas ka muna sa mga tao sa paligid. Kasi meron talaga ako nasa sense. I'm not sure kung kapamilya mo rin, friend or relative na may ganitong energy. Okay? Mainisin, magalitin, or kung ano man yan. So, ikata-open. So, kaya kailangan yung ilihim pagdating ng inheritance. Okay? So, I have this one in reverse. Okay. Sabi nila, pinabalik to ng Panginoon sa mundo because this person need to change to make up to the mistakes that he has or she has done to you. At yun nga, nabigat talaga. Itong taon na to, after that dream, umiyak ng todo yan. Because of guilt and shame. Pero tinuruan sa ng Diyos na next time around, don't be somebody na you look highly on people na mayaman. Okay? Kasi, remember, sa mata ng Diyos, yung mga mayaman for Him is somebody na talagang mabuti. Hindi yung yaman mo sa mundo. So, hindi yung dapat yung matutunan. He or she has to break in that cycle na, yun nga, tumitingala lang siya sa mayayaman before, ngayon, nagbabago na siya. Take some time to heal, okay? Kasi na-sense ko, guys, ang bigat sa dibdib din. I just hope, sa ngayon, talagang minamahal ka na niya. Okay? Feeling ko kasi nangyari sa memory, pinakita sa kanya ng Panginoon siguro yung mga ginawa niyang kamalian sa'yo before. So, look at this one. So, yun nga, near and death experience, yun na-experience niya. Kasi siya yung tao na naka-live sa 3D realm, pulos lang siya nag-iisip ng pera, titingala niya yung mga taong may pera din. So, may nangyari, nagkasakit siguro siya. And because sa pagkakasakit niya, natauhan siya. Kasi pinakita sa kanya ng Panginoon yung hindi niya nakikita. Okay, so dati, matapobre siya. Dati, hindi siya mapagmahal sa'yo dahil wala ka narating sa buhay. Talagang nakita mo yung tunay niyang ugali. Okay, pag walang narating. So, ngayon, pinakita sa kanya ng Panginoon talaga yung mga ginawa niyang kamalian, okay? So, pinabalik siya ng Panginoon para this time around, hindi ka niya maltratuhin. Kasi siguro nangyari dito is inabandon na ka. Okay, nag-focus siya masyado sa favorite niya, mga tao na may narating sa buhay, nakita mo naman, may narating sa buhay, nag-work sa office, mga nakalive sa 3D world, okay, mga hindi ginagawa yung mission, okay? So, this person changed. I'm not sure if you see that changes, pero nagbago siya. Okay, kasi ito yung gusto ni God na mangyari na next time around, huwag niya ipadaman yung abandonment sa'yo. Naiiyak ako talaga sa energy, okay? Ayun nga, naiyak siya.
Dahil pinakita talaga sa kanya yung masama niyang ginawa. So, kaya ngayon passionate na siya na itama yung lahat. Kasi, siya siguro yung tao na hindi tinanggap talaga sa langit ng Panginoon dahil sa ginawa niyang kalokohan sa'yo. So, anyway, okay. Wag na daw yung karma reading, okay? So, kasi nagbago naman siya. So, gusto ko lang talaga tingnan ito, guys, okay? Kasi ito talaga ako na nalulungkot. Kasi yun nga, may negative na tao dyan. So, to clarify it, let's see kung anong ibig sabihin nun. So, sabi rin nila, wag daw kayo mawalan ng pag-asa sa trabaho. Kung sakaling hirap na kayo sa paggawa ng misyon, yun, nasa tama landas kayo, guys. At saka, pinapakita naman ng Panginoon sa mga nagmamaltrato sa'yo that you're actually doing really your mission work. Sana respetuhin ka nila. So, kung sino man itong tao na may ganitong energy, pinakapamilya nyo, guys. Sige, yung energy niya. This is somebody na feeling niya mataas siya. Ito yung malungkot, okay? Itong tao na to, backstabber siya. Tsaka hindi pa siya awaken. Madalas siya makipagtalo, makipag-away. Paano siyang controlling na energy? So siguro baka kinokontrol niya yung relatives mo na wag kang bigyan ng inheritance. Gusto niya sa kanya lang kasi ito yung pinapakita niya na upright siya, ganito at ganyan siya. Pero hindi siya mabuti. Hindi ko nasa-sense yung pagiging mabuti sa kanya. Okay? This person could be charismatic. Okay, tsaka parang maboka, mas social, maraming connections can be dahil pinipilit niya yung mga tao kontrolin. I feel na kaya siya minamala sa pera dahil sa kanyang energy. Na baka ginagamit niya yung kanyang status, yung title, posisyon, okay, para mag-control ng tao. So kaya nangyari, minamala siya sa pera kasi ayaw na ng Panginoon na mag-control siya ng mga tao. So, I think this is somebody na parang minamanipulate din yung parents mo or kung sino man na magbibigay sa'yo ng inheritance. But yet, ito yung dapat matutunan ng kung sino man itong tao na mahal ka na ngayon, kailangan niya matutunan na tumayo para sa'yo. At ipagtanggol ka sa taong ahas. Sa iyong pamilya or friend, whatever it is, okay? So anyway, that's it, guys, with your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. Hugs to every one of you. Malaki yung pinagdaanan nyo, guys. Take some time to heal. At saka, alisin nyo na yung galit nyo sa taong ito kung sino man siya. Patawarin nyo kasi first of all, nagbabagong buhay siya. Okay? So, pasalamat kayo kasi nagbagong buhay siya. So anyway, that's it, guys, with your reading. And God bless all of you. Sa mga pumili na mirror card, ito yung reading. Tingnan natin kung sino yung nagmamahal sa inyo. Pasensya na po sa tunog sa background. If you know whoever this is a one-time friend. Pero sa ngayon, hiwalay kayo sa isa't isa. Nilalayo ka ng Panginoon sa kanya kasi I really feel na nakaiyak yung energy, okay? I'm not sure what happened here. Okay, but let's see. They will give us some clarity. Baka kasi naghiwalay kayo or baka may tampuan na nangyari. So, clarify natin, okay? I feel whomever this is, definitely namimiss niya kayo, guys.
I feel na this person see your true colors, that's why they like you. I feel na you're encouraging this person na magbago na, okay? Actually, nases ko sa vibe nyo, okay? Pinadala kayo ng Panginoon to inspire others to be a good person. And that's why a lot of people definitely are drawn to you. Lalo na guys, yung mga nawala pa sa landas. Pero I feel na ayaw nila sa inyo kasi yung light mo, nakakasilaw for them at ayaw nila magbago. Yun yung mga pasaway, okay? So, siguro influencer kayo. May mataas ang posisyon nyo. So, let's see what we have here. So, kung sino man itong nagmamahal sa inyo, guys, itong tao na to ay alone. At saka siguro, kaya sila mag-isa sa ngayon, baka nasa hospital or something, baka may sakit sila, or pwede may accident na nangyari sa kanilang buhay. And sa ngayon, maybe they're watching you from afar, kung sakali man, meron kayong social media following and so forth. And I'm sensing na itong tao na to naligaw sa landas, at kaya this person felt drawn to you because you're inspiring him or her maybe sa mga ideas or pwedeng nagdi-DIY kayo, okay? Or pwede rin kasing ginaguide mo sila patungo sa tamang landas with regards sa spirituality. Ngayon, whomever this is, I'm sensing here talaga na kailangan nila ng inspiration kasi may lasa sa kanilang buhay, may pinagdadaanan sila, and by you being there, out there, okay, or being a teacher, kung ano man yan ang ginagawa nyo, you're actually definitely helping people. Yung malungkot lang dito, guys, okay, hindi lang yung mga tao na losses yung naranasan, may mga tao din na nakarating sa inyong channel, sa negosyo, kung ano man yan, na masama na nangungulam sa inyo, okay? I feel na kung sino man yung nangungulam sa inyo, ito yung mga tao na ayaw nila sa mga may mission sa mundo, ayaw nila sa mga tao na malapit sa Panginoon, yung mga taong genuinely na guide for others. So, gustong ipalam sa inyo ng Panginoon na yung mga taong yan, okay? They work for evil, at saka dapat layuan mo sila. I feel na tinuturuan kayo ng Panginoon na i-block nyo na yung mga naglalagay ng negativity sa inyong channel, sa inyong negosyo, i-block nyo na agad, okay? Para mawala na tong negative energy. Kasi I feel na meron, siguro mga may inggit din sa channel mo or pwede rin sa following ko, ano man yan. So far, kung sino nagmamahal sa inyo, ito yung mga tao na na-inspire mo, kaya sila nag-bloom, as you can see here. Even na natuwa sila, at saka malaking pasasalamat nila sa inyo, kasi malaking bagay yung natulong mo sa kanya. Okay, yung malungkot, guys, okay, kaya kayo na-atake ng mga taong they work for evil kasi napapansin nila na you're helping others. Iba naman dahil sa inggit, dahil nakikita ka nilang umaasenso sa ginagawa mo, and at the same time, you're helping others too. So, yun nga, may mga taong pasaway sa inyong channel or following, kung sakali man kayo ay nag-inspire sa mga tao maging mabuti. Yung malungkot, guys, kasi hindi sila nakikinig, ayaw nila magbago. I feel na yung mga taong ito, nakarinig sa'yo ng word, and then, I feel na pinipilit mo silang ma-realize na by their wrongdoings, kaya sila nagkakaroon ng karma. You could be somebody yung is a preacher, teacher, okay? At baka may nabanggit ka talaga na nakastrike sa kanya. Okay, baka naparinggan or something, pero I really feel na kailangan mo sabihin yun para matauhan siya. Kasi paulit-ulit yung kamalasan sa kanyang buhay. Yung good news dito, guys, kahit nasabihin natin na may nabanggit ka na, sorry guys, na hindi maganda,
may mga nakinig sa inyo at saka nag-break free talaga sa masama nilang gawain, which is nice, okay? So, yung mga nagmamahal sa inyo is definitely yung mga tao din na madasalin, malapit sa Diyos, at saka talaga nakita kanila as a blessing in their life, which is nice, okay? So, I feel na may mga tao talaga na negative din na na-attract ka. At napapansin mo yun sa comment section can be, okay, huwag ka malungkot sa iyong haters. God is reminding you na may mga tao talaga na nagmamahal sa inyo. At may mga tao din syempre na hindi naman lahat nagla-like sa atin. May mga haters tayo. That's what you need to know. And all you have to do here, i-block na lang ninyo. Okay, someday matatauhan din yan kung natamaan na sila ng karma. Okay, sana matawan sila. Kasi minsan yung mga bad experiences, diba, tinuruan tayo ng leksyon, but in a hard way. Okay, so sana by those experiences, they change. Okay, kasi don't be sorry to yourself. Kasi on your end, you preach, you teach. Diba? So you did your job. So it's really just up to them if they will definitely accept those words that you mention. So, anyway, let's see. So, minamahal ka ng mga tao. So, iba nga sa mga taong ito na baka nanonood sa iyo, kung may following ka man, is somebody na, yun nga, may nangyaring aksidente or pwede rin illness. Kaya, baka wala silang magawa, nanood sa iyo, tsaka na-inspire. So, yung mga definitely fans mo, mahal ka. Because you are somebody who's guiding them at yung iba naman sa kanila by your DIY can be kung about yung sa negosyo or whatever. You gave them hope. You made them rich. Okay? Kasi sinunod nila kung ano man ang payo mo or dahil sa mga tinuro mo, kaya nagkaroon sila ng negosyo. So, malaking pasasalamat nila sa inyo. That's why they love you. Yung mga tao na marunong tumanaw ng utang na loob. So, you have the mirror here. It says, mirroring each other's self-image relationship, reflect our wounds, and then introspection. Yung iba sa inyo, guys, ay, what they call this, you could be a preacher or teacher, kung ano man yun. But yet, I feel like with reflect our wounds, iba sa inyo, baka nangyari is may nabanggit nga kayo na striking sa mga tao. Kaya siguro nagkaroon kayo ng haters. Pero guys, as you can see in your reading, may mga tao na inspire mo. Kahit nasabihin natin ganun ka magsalita, na-inspire mo sila to change. Na-inspire mo sila to actually see things in a different perspective. Kaya sila nagbago. Yung mga taong haters mo, is somebody na ayaw makinig. Okay, malungkot lang. Okay, they might learn the lesson the hard way if they keep on doing these things. So, we have the twin here. We also got the charm. So, with regards sa twin, it has to do with a mirror here, okay? I feel na pinadala ka talaga sa mundong ito to change people to be in the right way, okay? And I'm sensing na it's about following is what I sense, okay? So, you're directing them to be like you. You're inspiring them to be a good person. So, with the charm in either way, so, yung sad news lang guys, ay mga tao na nagtatry na i-stop yung iyong influence. Yun yung mga tao na they work for evil. Okay? Kaya huwag mo silang papansinin. But yet, with that cheat in reverse, I feel like whomever your haters is, they are only minimal in numbers. So, don't be upset about them. Okay? Hindi lahat ng tao galit sa'yo. Yun ang dapat may isipin. Nakita mo naman sa reading mo na may mga tao nag-a-admire talaga ng gawa mo. So, yun the win. That's why you're winning. Okay? Look at that. So, anyway, ito in either way. So, you also have this in either way. So, no wonder why you're here. Okay? Kasi, to be honest with you, baka nag-aalangan ka about sa ginagawa mo, inisip mo na, ay, may hater ako, may nakita ko sa comment, and so on. Gusto nilang linawin, guys, huwag kayong masindak sa inyong haters. Gusto nila sana napansinin mo yung mga tao nag-a-admire sa'yo. Okay, kasi definitely maraming nagmamahal sa inyo. Okay, si hater, bilang lang yan sa kamay. Hindi ko nasa-sense na madami sila.
At saka sila yung mga taong ayaw magbagong buhay. I feel na yung mirror is kapareho. So, naka-attract ka ng mga taong kapareho mo yung energy. Which is good. Okay. At isa nakatagpo ka na ng okay, mabubuting tao is what I sense. Nice. Yung iba sa inyo, meron kayong friend na you definitely trust. And that friend, I feel like loves you. Good, okay. So, ito yung gustong sabihin sa inyo. Kung may hater ka, please pakawalan nyo. Huwag nyong pag-stayin sa inyong channel. Okay? I know na yung intention mo ay para sana baguhin siya, pero ayaw niya kasi makinig. You did your part already to preach. Okay? So, on your end, block this person, please. Kasi, nagkukos na yun ng trouble sa inyo. At saka minsan, tinatamad na kayong gawin yung gusto nyong gawin dahil sa hater mo. So, nalulungkot ang Panginoon kasi na-sense ko yung kalungkutan dito. Nalulungkot yung Panginoon kasi minsan focus kayo sa haters nyo. Hindi nyo na nakita yung mga tao talaga na nagmamahal sa inyo at sumusuporta kung ano man ang negosyo na meron kayo or pwede rin following, okay? At dahil sa kanila kaya ka umaasenso. So, ito yung gusto ni God na i-focus mo. At saka, continuously do your task on earth. Kasi aangat ka, guys, okay? So, yun nga, i-block mo yung mga negative na tao, guys. Kasi yun nga, pinipilit ka nilang gambalahin sa ginagawa mo. So, whether they like it or not, nandyan ka pa rin sa yung trono because it's really meant for you. Okay, so kung sino man ang nagmamahal sa inyo, definitely one of your followers. Okay, mga tao na na-enlight mo, na-guide mo. Okay, maraming tao yung talagang nagustuhan ka. So, tingnan naman natin yung karma ng mga taong nangungulam sa inyo kasi nakita natin na may kulam din dito. Okay, na pinipilit kang pabagsakin. So, suggestion lang guys, makinig kayo ng Reiki healing video kasi makakatulong yan kapag nakaramdam kayo na may nangulam sa inyo. Mag-release yan or mag-remove ng curses. Maganda rin siya pakinggan tuwing gabi. Okay, para mahimbing yung tulog ninyo. So, yun din kasi yung ginagamit ko for that. Okay, kaya pala kayo na-intrigue guys. Kasi na-sense ko na umpisa, marami sila na nag-hate sa inyo. Pero I feel like they are decreasing in numbers. Okay, so kaya wag na kayo masindak, okay, sa inyong haters. Okay. Sabi ng mga anghel, nililinis na sila ng Panginoon. I'm not sure what do they mean by that, but maybe they are removing them from your life, okay? So, anyway, ito yung kanilang karma. So, makakatagpo sila ng mga taong kagaya nila na hindi mabuti. Yung masakit dito, guys, kayo ay nasa stable ground. Sila, okay, wala sila sa stable ground kasi, first of all, whatever that they have as of now can be lovers, can be relationship, pareho lang yun. Or can be job or business. Hindi yan destined talaga for them. So, anytime soon is what I sense. Soon na siya mangyayari na mawawala kung ano man ang hindi fated sa kanilang buhay. Ngayon, kung sakali man nag-leave sila ng negative comments sa inyong negosyo or pwede rin sa inyong following, may balik yan sa kanila. Meron din mga tao behind the scenes na nagsasalita ng di mabuti about them. And sad news, hindi sila aware, hindi nila madidelete. Okay? Kasi nakatingin sila maybe to your channel, sa negosyo mo, whatever. Hindi nila napapansin to. So, sira yung reputasyon nila dahil may nagsasabi ng hindi mabuti about them.
and they're not aware about it. So as I told you, they're not standing in stable ground, kaya mawawala kung ano man ang pinapahawakan nila. So whether they like it or not, you will remain in your throne kasi yun ang calling mo. Isa rin sa kanilang karma, guys, yung kanilang mind I feel na distorted, tsaka parang blocked yung mind nila. Hindi sila makaisip ng maayos kung makapag-desisyon sila laging mali. Okay, so isa na sa kanilang karma, guys, kung sakali man na binetrain nila kayo, yan din yung mangyayari sa kanilang buhay. Akala nila they do have this friend, okay, but yeah, that friend of them is a snake. Karma nila yun. Bebetray sila ng kanilang inaakala nilang friend. At I feel na with regards naman sa relationship, may imbalance sa connection. Hindi sila tinatrato ng mabuti at saka malungkot sila sa love life. Kasi I feel hindi talaga sila passionate on somebody that they're connected with. Baka kasi kung sino sila, baka nakasal sila sa maling tao. I feel na talagang malungkot yung energy sa love department. Okay. Kasi hindi nila gusto yung kanilang tao, okay? So anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your situation, and God bless all of you.